siyang alam. And pagsasabihin niya in public, magagalit ang mga drug lords sa kanya. The previous administration, kung sino man ang involved, magagalit din sa kanya. The present administration, mapiktuhan yung ongoing investigation sa Congress dahil iba ang sasabihin niya salungat doon sa mga sinasabi ng mga witnesses. So magagalit ang present administration, the more na maging ma-endanger yung ma-compromise yung safety niya and security. So nabuo sa isip niya and he finally decided sa presidente lang siya magsasalita. Sasabihin niya ang totoo at ang lahat ng alam niya. Matagal na raw pinangangambahan ni JB Sebastian ang kanyang buhay sa loob ng bilibid, pati na ng kanyang pamilya. Lalo pa nung idinawit siya sa drug trade sa bilibid at iniugnay din kay Senator De Lima ayon sa kanyang abogado. Pero hindi raw alam ni Sebastian kung ano ang motibo ngayon sa pananaksak sa kanya ng kapwa niya preso. Live mula sa Muntinlupa, may report si Marisol Abduraman. Marisol. Jessica, kaya ayon sa kanyang abogado, talagang planado at sinadya talaga ang pananaksak dito kay JB Sebastian. Gayon din yung mga kasamahan niya na hanggang ngayon ay nananatili pa rin dito sa medical center ng Muntinlupa. Bagamat ang alam natin na ay nasa stable na silang kondisyon, nasa recovery room na sila at nagpapagaling na. Gayon pa man, Ma'am Jess, nananatiling bantay sarado ang ospital na ito ng Special Action Force. Samot-saring saksak sa katawan ang tinamo ng high-profile inmates na sina JB Sebastian, Vicente C. at Peter at Tony Co. matapos ang gulo sa loob ng Building 14 sa New Bilibid Prison. May saksak malapit sa puso at sugat sa magkabilang kamay at likuran si Sebastian. Halos ganito rin ang tinamo ni Peter Co. Sa mga litratong ito nakuha sa loob ng operating room sa Medical Center Muntinlupa, makikita sina Sebastian at Peter Co. habang ginagamot ng mga doktor. Pareho silang nakaligtas sa mga saksak, gayon din si C. More or less nasa chest sa heart ang consideration na tama So fatal. Yung ang habol natin is yung fatality ng mga injury. Mas malaki. More of ice pick. Yung ice pick, yung maliit, matulis, diretso. Sinaksakan, diretso sa tagos. Hindi naman umabot ng buhay sa ospital si Tony Co. Bandang 1:30 ng hapon kanina, dinala sa punerarya ang kanyang labi. May mga dumating na nagpakilalang mga kaibigan daw ni Co. Pero mailap sila maging sa mga tauhan ng punerarya. Ang bilin daw nila, wag munang gagalawin ang bangkay hanggang hindi dumarating ang mga kaanak ni Co galing China. Yun lang ang sabi, mga kaibigan lang daw po sila nang namatay. Tikom po ayaw po magsalita Aantayin lang daw po muna yung galing ibang bansa. Sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nagsimula ang gulo ng sitahin ang mga Chinese drug lords habang di umano nagpapat session. Ang kwento naman daw ni Sebastian sa kanyang abogado, walang away na pinagmula ng gulo. Bigla na lang daw siyang sinaksak sa likod ng isang inmate na nagngangalang Tomas. Hindi naman daw niya matukoy kung ano ang posibleng motibo sa pag-atake sa kanya. Walang altercation, walang heated argument among themselves. Kaya yung sinasabi nilang riot, napaka-imposibleng mangyari yun Bigla na lang may umatake kay JB from behind at sinaksak siya dito sa dibdib. Yun na yun, pagulong-gulong siya at sinalag niya yung mga saksak. But the fatal blow was dito sa chest niya. Oo. At habang pinapari niya, sinasalag niya yung saksak ng Tom, narinig niya na nagkaroon na rin ng commotion sa loob. Nagsisigaw yung mga Chinese, maawa naman kayo, tama na. So, ang alam ni JB, sinasaksak na rin sila. Matagal na raw hinihingi ng kampo ni Sebastian na ilipat siya mula Building 14 dahil nangangamba ito sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Yan ay matapos siyang idawit sa drug trade sa loob ng bilibid at iugnay siya kay Senator Leila De Lima. There is a serious and imminent danger to the life of my client, JB Sebastian. Hopefully, sana naman, maawa naman sila, i-transfer nila ito sa safe na lugar. Carnapping at kidnapping ang mga kasong naglagay kay Sebastian sa bilibid. Nahatulan siya ng reclusion perpetua sa 2 kaso niya ng kidnapping. Bahagi naman ng tinaguri ang bilibid 19 sina Peter Co, Tony Co at Vicente C. Ang nasawing si Tony Co o Suyu Kwang, nahatulan ng carnapping at kidnapping sa isang Jackie Rowena Chu noong 2001. Si Peter Co naman o Wu Tuan Yuan, hinatulang guilty matapos mahuli nagbebenta umano ng shabu noong 1999. Inaresto rin dahil sa pagbebenta ng shabu si Vicente C noong 1998. Taong 1999 nang sentensyahan siya ng reclusion perpetua.
Jessica, alam mo bago tayo sumempe pa with, few minutes before 9 o'clock ngayon ay nakausap natin ang asawa nitong si Tonico at gaya ng sinasabi ng abogado ni JB Sebastian, hindi rin daw siya kumbinsido na nagkaroon ng gulo sa loob ng Building 14 at ayon sa kanya dapat daw itong maimbestigahan dahil wala raw hustisya ang nangyari doon sa kanyang asawa. Narito ang kanyang panayam. Isipin mo, 12, hindi pa ba talaga tinutuluyan yun? Talagang tutuluyan na nila. Sigarilyo nga po, hindi na sila makapagsigarilyo eh. Magsasyabu pa kaya sila? Huli raw niyang nakausap ang kanyang asawa nung linggo at maayos pa naman daw ang kanilang naging usapan. Wednesday kasi supposedly ang first ng dalaw doon sa Building 14 or the whole New Bilibid Prison. Pero yun nga, yung supposedly sana na magiging dalaw nila kanina ay past 10 na raw, nabalitaan niya kanina. At gaya nga ng asawa ni Tonico, Ma'am Jess, nangangamba ngayon ang ilang pang asawa ng mga inmates na nandoon ngayon sa Building 14 dahil wala raw silang balita at we understand naka-lockdown ngayon doon. So hindi raw nila alam kung ano ang posibleng mangyari sa kanilang mga asawa. Jessica. Marisol, ano ang medical bulletin dito sa iba pang mga sugatan kay Sebastian, kay Peter Ko at yung iba pa? Alam mo, Ma'am Jess, once lang talaga nagbigay ng medical bulletin itong ospital. Kanina, sinabi nila sa atin na mga around 2:30 na maayos ang kanilang kalagayan, stable lang, pero talagang they're in close observation dahil yun nga, hindi basta-basta raw ang kanilang mga tinamong sugat. Sinasabi nila parang ice pick nga raw ang tumama at mga fatal ang kanilang mga tama. Kaya dapat daw talaga itong bantayan. Maswerte na nga lang daw na nakaligtas ang mga ito. So, yun, kailangan pa rin sila iobserbahan. At sinabi naman na mukhang kakayanin naman daw ng ospital dahil kanina alam natin na merong request ang kampo ni Sebastian na mailipat siya sa ibang ospital, pero ang sabi ng ospital, kaya naman daw ng kanilang mga facility dito kung ano man ang kondisyon ng 3 inmates ngayon, kaya naman daw nito, so there's no need for them to be transferred sa iba pang tertiary hospital. Jessica. Nakapagsalaysay ba itong mga sugatan na ito kung anong nangyari sa kanila, even through their lawyers, kung hindi man direktang nakausap ng media itong mga to? Marisol? Talagang alam mo, Ma'am Jess, sa sobrang higpit, pupunta nga lang tayo sa pinto ng emergency room ng ospital, talagang tinataboy tayo literally, talagang bantay, sarado, napakahigpit ng mga sapong. Gaano sila kahigpit doon sa New Bilibid Prison, ganun din ang security na kanilang pinapatupad dito. Buti na lamang nagkaroon tayo ng chance na magkaroon ng balita doon kay JB Sebastian sa pamamagitan ng kanyang abogado. So siya lamang talaga, Ma'am Jess, ang ating nakuhanan kung ano talaga ang nangyari. At yun nga, ang sinasabi nga nitong abogado ay wala naman daw talagang nangyaring gulo. Nagulat na lamang sila nang biglang may nanaksak sa kanilang likod. Bukod dyan, nakausap natin ang isa pang inmate na unfortunately nga po ay napatay itong si Tonico, at base daw doon sa kanyang mga nalaman, wala naman daw talagang nangyaring gulo. Siya mismo hindi raw siya kumbinsido dahil wala naman daw yung sination ng mga Chinese na mag-engage dito sa gulo. Hindi rin daw totoo ayon sa kanila na nagkaroon ng pot session dahil kahit sila daw na mga misis na dadalaw doon ay pinaguhubad maging ang kanilang underwear, and sorry for saying this, pinapabuka para to make sure na wala raw yung kanilang mga legs, to make sure na hindi sila makakapagpasok ng kontrabando, gaya na lamang nitong shabu, dahil ganun daw kahigpit, kaya napaka-imposible daw na magkakaroon ng pot session, gaya ng sinasabi. So itong asawa lamang ni Tonico at yung abogado ni Sebastian lamang ang ating nakuhanan dahil hindi talaga tayo nagkaroon ng pagkakataon na makalapit, although we understand may mga kamag-anak po silang dumalaw kanina dito sa ospital, Jessica. Pero itong abogado ni Sebastian, nakausap niya si Sebastian at nasabi niya yung kanyang bersyon ng nangyari. Tama ba, Marisol, yung intindi ko? That's right, Ma'am Jess, kasi among sa kanila na 3, itong si Sebastian ang medyo mas nakakausap kanina. Si Peter Ko, for a time, naging 50-50 ang kanyang kondisyon actually. Tapos ito naman si Vicente C, ay hindi rin ganun ka-okay ang kondisyon. So nung mga time na yon, nung dinala sila dito, mga few hours after that, si Sebastian ang nakakapagsalita according to Bucor mismo. Kaya naman nakausap siya ng kanyang abogado at ito ang pinarating sa atin ng kanyang abogado na base sa sinabi sa kanya ni Sebastian, ganun nga daw ang nangyari. Kasi nga, narinig lamang natin ng Bucor kung ano daw ang nangyari, yung kanilang version. Ika nga, na nagkaroon ng gulo, pero nalaman natin mula sa abogado ni Sebastian na base daw sa pagsasalaysay sa kanya ni Sebastian, ganun nga ang nangyari. Walang gulo at bigla na lamang daw silang pinagsasaksak, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.
Samantala, sa mga oras na ito, balikan muna natin ang aming kasamang si George Bandola mula po sa Muntinlupa. Kaugnay pa rin ang naganap na riot sa loob ng New Bilibid Prisons. George? After being mga kaibigan, si Dr. Arco Uriel Halum, ang Medical Director ng Medical Center Muntinlupa. Pakinggan natin. Puro malapit sa chest area. Sa may artery. So can we say that those who were meant to kill? Dahil pag doon, mas makakapatay. Dahil sa chest. More of 5 feet. More of 5 feet. Yes, same. Marami. What is pa? So, hindi pa sa party o sa sino ang sinasabi mo? David Sebastian. Sir, can you describe to us, based din sa wounds nila, anong type na po, sir, yung pinamit mo na... More of 5 feet. Yung ice pick. Maliit na tubig. So, sir, metal ba or improvised daw, sir, kasi yung info na nakarating din namin? Hindi namin nakita. Personal pansin. Tapos na lahat. Wala na kami. So, sir, lahat sila stable. Yes. How long will you go? Ito, ang mga 5 days. 5 days. Pero so far, ang advice ng mga doctor, you have to take care of the yes, of course. It's really medical one. You know, and patients. For the patients talking with the baby, paano nangyari? Maybe how it happened. Ay, wala. We just do an interview. All of them are conscious now. Of course. There's a facility that will naman na kailangan meron pa ba siyang may mga iba pa bang kasi ayun sabi ko may pang-sure to say. Pero, ano yung pinaka-sabi mo yung legal counsel, sir? Ang pinakamalagay nila sa amin, hinahapit sa part, meron ba yung tama naman? Ito si Dr. Vinci Rillala. Yan ako pera. Sige sir, ano yung describe? Was it fatal ba yung yung location? Of course, fatal ba naman ito? Cardiac area. What we're considering kasi, one of the consideration is cardiac tamponade. Although patient didn't exhibit any signs of tamponade. Although patient is still under observation. Sir, pakidescribe yung malapit sa heart. Well, in consideration, 4th to 5th ICS, so that's intercostal area. 4th ICS meaning mid-clavicular area. So, malapit siya talaga sa cardiac area. Pinama-under yung lungs. Lungs, yes. Wala kayong nakuhang actually, wala naman. All are punctured wounds. So, upon X-ray, ang consideration natin is kung meron natira. Sir, sino parang Well, for all it's worth, both sila under observation kasi yung mga saksak nila or kaya yung punctured area, almost the same eh. Both Peter and Sebastian, JV, almost halos lahat siya doon sa cardiac area. No? So, yun lang yung ano. Pero sabihin natin sino mas maluba. Both as of now are stable. Pero, syempre, we're still observing the patient. Bakit in-observan, sir? Anong danger? May danger pa ba? I mean what? Ano pinag-iingatan niya? Ano po, syempre po, in trauma, it doesn't necessarily mean na patient presented with these symptoms is yun na yun eh.
So sometimes patient develop complications or sometimes yung problems in terms of medical. No? So we're still observation. Yung chest tube are placed, oobserbahan pa rin siya. Doon sa klase ng sugat nila, sir, mga gaano katagal yung recovery? Mga tansya nyo? Well, ang problem natin kasi niyan, kung yung blood, no, per se, no, will observe until such time na decrease na yung lumalabas niyan, stable ang patient. So marami tayong criteria before we decide when to take out the chest tube. Pero as of now, observe. Sir, sabi nung legal counsel ni JB, nagre-request sila na mailipat sa Asian Hospital. Kailangan pa ba yun? Or hindi na, alam mo yung kaya na naman ng Kayang-kaya dito yan. Kayang-kaya dito yan. Wala. Kayang-kaya dito yan. Sir, may request na ba na manatili sila dito legally? And then, syempre, we all have the staff here and so it's a consideration for the hospital. A request. Yung request, stay here muna sila kasi they're high-profile inmates. Tatlo sila and then you'll have all these staff and newborn persons. Well, right now, dito muna sila until such time na may mag-request silang transfer. Pag stable ng condition nila at may request for transfer, we will grant the request. Sir, kailangan pa ba silang I-transfer? No more. We can manage it here. Sir, to clarify lang naman yung kay Vicente. Sa chest area din, sir, yung niya? Meron ba sa chest? Vicente, sa likod siya. Sa left posterior chest. Tsaka sa tagiliran. Puncture din. Both are punctured. Pero can we call that minor dahil hindi kinailangan mag-surgery or major pa rin? Well, as ang category naman yan, still we don't really say na critical yan. Still, ang importante niyan is we monitor the patient anytime, any instance na unstable. That's the time na we do something kung kailangan gawin. Pero as of now, incident was 7-8 o'clock in the morning. Until now, medyo stable naman yung vital signs. So there's still room for observation. So yung namatay, pareho rin yung injuries. Anong ikinamatay yan, sir? Anong puncture? Hindi, kasi yung expired, mas marami talaga eh. DOA siya upon arrival dito sa hospital. Considering sa yung dami ng saksak, mas marami talaga. So yung going back to chest. Sebastian, you said left and right extremities and then may likod and then meron dito. Yeah. Sir, so yung kay JP meron din sa mga kamay? Si JV meron rin sa extremities, pero all are punctured wound kasi ang consideration if it's stopped, masyadong maliit eh, yung it's less than 0.5 centimeters yung mga tusok eh. So si Peter may mga extremities din. Or something to this? Alin? May extremities din. May mga puncture Si Peter actually more on sa chest siya. Yeah. Stable as Tomorrow of na now. lang. Nasa recovery room. Okay. So, thank you. 12 o'clock, same time. Number? Yeah, so we can get 0917 861 5307. Telephone number po. Okay, si Dr. Oriel Halo, mga kaibigan, ang medical director nitong Medical Center Muntinlupa sa kanyang pagpapaliwanag na so apat yung nandito ngayon, si JV Sebastian, si Peter Ko at si Vicente C, yung medyo nasa maayos ng kondisyon. Yung pang-apat kanina ay dinala na nga doon sa funeraria Eastern Funeral, si Tony Ko. At binabanggit itong si Dr. Halum na talagang maraming tama yung ikinamatay nitong si Tony Ko na naging dahilan ng kanyang pagkamatay, at gayon rin si JV Sebastian na malapit na dun sa puso yung kanyang pinakamatinding tama, pero lahat naman sila dalawa sina JV Sebastian at itong si Peter Ko ang talagang nangailangan ng matinding operasyon, pero si Vicente C ay hindi na kinailangan ng operasyon, pero all of them are in stable condition at they will remain in this hospital for at least 5 days ayon kay Dr. Halum.
at kung ano man yung magiging abiso ng Bureau of Corrections, kung ililipat pa sila o dadalhin ng diretso sa New Bilibid Prison sa pagtatapos ng kanilang pagpapagamot dito sa Medical Center Muntinlupa, ito yung susundin pa rin ng ospital. Bukas na ng tanghali, magpapalabas ng susunod na medical advisory o medical bulletin ang ospital kaugnay ng kalagayan ng 3 pang naiiwang pasyente dito po sa Medical Center Muntinlupa. Mula po sa Muntinlupa para sa PTV News, ako po si George Bandola. Maraming salamat sa iyo, George Bandola. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button. Samantala sa puntong ito, kasama po natin si Attorney Eduardo Arriba. Siya po ang abogado naman ni JB Sebastian. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Yeah, good afternoon, G. Apo, sa ngayon ho, kumusta na ho yung si JB dito sa Medical Center? After ongoing a minor operation in the operating room, nilabas na si JB and stable na siya and okay. Apo, ano ho ba ang pananaw nyo dito sa pangyayaring ito? Kasi dalawang anggulo yung tinitingnan. Anong pananaw ni JB din dito nung nakausap nyo po? Ang sabi ni JB na wala naman daw mga altercations, wala namang exchange of arguments. Biglaan na lang na inatake siya. So ang conclusion niya dito is planado itong nangyari sa kanya. Apo. The same holds true with respect to Peter Co, Vicente, and Tonico. Apo. Nakikita niyo ho ba, kumbaga parang nakikita ho ba niya, sa tingin niya talagang naisang patahimikin na may kinalaman po sa investigasyon? Well, ang sabi niya, it could be related to the ongoing investigation on the proliferation of illegal drugs at the NBP. So it has relation. Opo. May petition din ho kayo na, may motion ho kayo na mailipat siya sa Asian Hospital, tama po ba? Yeah, we have a pending request. Although verbally, we're waiting for OIC Asuncion if he will require us to file a formal request, and we will do so. As regards the security of JB after he's being discharged from the hospital, we're going to file a request for the transfer of JB Sebastian from Building 14 to any facility even within the premises of NBP. Actually, para malaman ninyo, simula pa noong 1 taon, meron na kaming request so that JB will be transferred from Building 14 to the maximum security compound, because alam natin at alam ng lahat na prior to the transfer of JB Sebastian to Building 14, binomba, hinagisan ng granada ang NBP, yung maximum security compound, and JB Sebastian was the target. Kaya nag-request na kami na i-transfer na siya. But unfortunately, yung request namin ay final with the former director of the Bucor was denied. Nag-file ako ng another request addressed to the Secretary of Justice Kagiwa during his time. The request was referred back to the Bucor, and the Director of the Bureau of Corrections denied the request on the grounds na interagency naman daw ang nagpa-transfer kay JB Sebastian from the maximum security compound to the Building 14. It is the same interagency that will decide whether JB Sebastian will be transferred back to the maximum security compound. So denied in point of effect. Apo, yun nung pagkakabanggit ni Senator De Lima na asset siya ng gobyerno para masawata yung droga sa loob, ay nakikita ho ba ni JB na isa ito maaaring dahilan kung pinagkakaisahan siya ng mga high profile doon, ng ibang mga preso po? Well, regarding this, I talked to JB 30 minutes ago. Apo. Ang sabi niya, hindi niya pwedeng i-confirm itong mga press releases na to. And in fact, sabi niya, napakarami niyang alam regarding drug trade inside and outside NBP. However, ayaw niyang magsalita simply because alam niyang lalong manganganib ang buhay niya dahil magagalit ang previous administration dahil marami nga siyang alam. At kung magsalita siya ngayon regarding or in relation to the ongoing congressional investigation, magagalit sa kanya itong present administration. Kaya ang sabi niya, attorney, ito ang decision ko.
magsasalita lang ako patungkol sa droga or the proliferation of illegal drug trade dito sa bansa natin dahil marami akong alam ng mga drug lord at I am privy to this. Magsalita lang ako sa presidente. Opo. For his safety and security. Opo, yung linawin ko lang po, yung binabanggit nyo, maraming alam si JB Sebastian dun sa droga na may kinalaman sa previous administration. Ano po ibig niyo sabihin tungkol po doon? Well, meron ba mga sangkot na matataas na opisyal maliban po sa isinasangkot ngayon na si Senator De Lima? Meron pa ho ba siyang nabanggit sa inyo? I cannot make an elaboration on this because it is JB that would tell to the president Apo. if given the opportunity yung mga nalalaman niya. Apo. Pero sa nabanggit po sa inyo, yung po ba'y halimbawa diretso sa presidente, executive secretary, ano po ang nabanggit niya po? Ang gusto niya mangyari kasi ang sabi niya nangyari na sa akin ngayon yung kinatatakutan ko before. Apo. So in other words, it is beyond doubt na there is an imminent and serious danger and threats sa buhay niya. So kung magsasalita pa siya, lalong ma-expose siya sa danger. Kaya magsasalita lang siya sa presidente. So ibig sabihin, kung kumbaga private yung magiging usapan po nila ng presidente at hindi po lalabas sa media, ganun po ba yung yun hindi nga na po sa ang gusto investigasyon? niyang mangyari. For in the interest of his safety and Apo, security apo. and para naman maiwasan niyang lalong malagay sa panganib ng buhay. Hindi lang buhay niya kundi buhay din ng pamilya niya. Apo, ang klaro po dito ay hindi na siya babalik nung dati niyang selda at magpapalipat na po siya. Yun yung gagawin namin. That would be our next step. Apo. Asking or requesting the Bucor for the transfer of JB dahil nangyari na nga. So, hindi na natin pwedeng questionin kung may threats to his life. Andiyan na yan, nangyari na. Apo, attorney, nakikita ho natin mula dito, no, palibot, second floor ng katabing building ng ospital ng SAF ang area. So, ganun po kahigpit yung seguridad na nakalatag para sa kanya, sa kanila po. Well, yun nga ang nakapagtataka kung ano yung higpit ng seguridad na nakita natin ngayon. Base sa experience ko, every time na papasok ako sa NBP 14, ganun din sila kahigpit. And yet, nangyayari itong mga ganitong pangyayari. So, insofar as JB is concerned, hindi na siya safe ngayon. Hindi na, kahit andyan yung presence ng SAF, hindi naman natin I will not underestimate the capacity and the capability of SAF. However, dahil nangyari itong insidente nito, it is not remote that another incident threatening the life or endangering the life of JB would still happen. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Attorney, si Attorney Ed Arriba, ang abogado po ni JB Sebastian. Maraming pong salamat po. Magandang gabi, Visayas. Magandang gabi, Mindanao. Patay ang drug lord na si Tony Co sa riot sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kaninang umaga. Sugat na naman ang dating asset daw ng gobyerno na si JB Sebastian, pati 3 pang ibang tinatawag na high-profile inmate. Dalawang bersyon ang lumalabas. Ang una, magkagulo raw nang sawayin ang grupo ni Ko na nahuli umunong nagsasyabu. Ayon naman sa ikalawang bersyon, tahimik lang nanonood ng telebisyon si Sebastian nang bigla siyang sugurin. Wala ring nakitang syabu ang mga nag-iimbestiga. At mula po sa Muntinlupa, nakatutok live si John Consulta. John. Mike, Vicky, dalawang bersyon ng kwento ang lumalabas ngayon sa isinasagawang investigasyon sa nangyaring riot ng mga inmate sa Building 14 kung saan ikinamatay ng isa at ikinasugat ng 3 high-profile inmate sa loob ng New Bilibid Prison. Bakas pa ang dugo sa loob ng Building 14 sa New Bilibid Prison matapos mag-riot ang 7 preso kaninang umaga. Ang ice pick na ito ang sinasabing isa sa ginamit sa riot kung saan namatay ang presong si Tony Co at ikinasugat ni JB Sebastian, Peter Co, Vicente C at Clarence Donggail. Pare-parehong mga preso din. Nangyari ang insidente mag-aalas 8 ng umaga. Sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nagsimula ang gulo ng sitahin ni Donggail ang mga nahuling nagsasyabu na sina Peter Co, Tony Co at Vicente C bago nagkaroon ng riot. Parang dun sa kwarto ng inmate yun at tapos pumunta dun sa kwarto na ni JB Sebastian itong si Major Donggail at yun sinasabi rin siguro niya na nagsasabu itong mga check. Hindi natagalan
pumasok itong si Tony Ko at tinugod ng saksak itong si Major Dunggail. Kahawig ito ng kwento ni Dunggail. Sabi niya, pasado alas 7 ng umaga nang makita raw ng inmate na si Edgar Cinco na nagsasabo mga Chinese drug lord na sina Peter Ko, Tony Ko at Vicente C. Isinumbong daw ito ni Cinco kay Dunggail na dating police chief inspector. Kaya nagpunta si Dunggail sa kwarto ni Tony Ko para sawayin ang pagdroga ng tatlo. Si Tony Ko naman daw sumugod sa may common area kung saan nanonood ng TV si JB Sebastian at Dunggail. Dito na raw nagsimula ang rumble. Huwag niyo naman gagawin yan dito kasi lahat tayo madadamay kung malalaman ng mga staff o yung Bucor yung ginagawa nyo. So umupo na siya dun sa nanonood ng TV. Maya't maya, sumugod si Tony Ko kay Dunggail at doon na nagsimula yung riot. Ang ikalawang bersyon ng pangyayari, ayon naman kina Peter Ko at JB Sebastian, nanonood lang daw ng TV sa common area si Sebastian nang saksakin siya sa likod ng isang inmate na si Tomas Donenia. Habang nagpapambuno raw sina Sebastian at Donenia, nasa kabilang kwarto raw ang mga Chinese drug lord na sina Peter Ko, Tony Ko, Vicente at Dunggail na nagsisigawan. Ayon kay JB, habang sinaksak ni Donina si JB sa likod, naririnig na niya na sumisigaw yung mga Chinese sa loob na maawa ka, maawa ka. Meron mo ba nakuha mga drug paraphernalia? Sa initial po namin, sa pagdating po namin doon as first responder, wala po ni anuman kaming nakuha ang bagay na mag-uugnay sa droga. Nagsasagawa ngayon ng sariling investigasyon ang Special Action Force para malaman kung paano nakapasok ang droga at ice pick sa loob ng Building 14. I'm confident wala nang nakakapasok dyan because sa higpit ng mga Special Action Force na nakabantay doon. Pero hindi ko masiguradong wala nang naitatago. Kasama sa investigasyon kung sino ang nagsimula ng gulo at ano ang motibo. Aalamin rin kung sino ang may hawak ng mga ice pick at sino nakapatay kay Tony Ko. Pinag-aaralan na ng Bucor ang paglilipat sa mga magkakaaway na high-profile inmate para maiwasang maulit ang nangyaring riot. Mike Vicky, 5 ice pick at patalim mga na-recover nga ng Special Action Force nang sagawa nila ang kanilang paghahalugog sa loob ng Building 40 matapos ang riot. Samantala nagkaroon na ng pagkakataon noong isang taon ang GMA News na mabisita ang loob ng Building 14. Yan ay bago ikulong doon ang tinaguriang Bilibid 19. Ang loob ng gusali, Mike, tad-tad ng mga CCTV, hagip ng mga CCTV, mga hallway, mga common area at may mga nakatutok din sa mga selda. Ang mga kuha ng CCTV ito nang maganap ang umano'y riot, hawak na raw ngayon ng CIDG. Pero hindi pala ito ipinakita ngayon sa media. At yung mga latest sa New Bilibid Prison, balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Calisthenics in the morning, no? But it was postponed at the Building 13 because of the heavy rains, no? So, kaya siguro nakatambay daw sila doon. Yun yung mga lumabas, no, sa malapit na nakatambay doon. So, syempre, siguro pagka nung nagka-rumble na, ayan na, nagalo-halo na yung pero ito naman iniimbestigahan na natin mabuti, no? Ang Bureau of Corrections naman, no, kami, ang unang-unang instruction kanina ni OIC Director Rolando Asuncion sa Investigation Section, imbestigahan yung mabuti. Ang gusto ko, kung ano yung totoo sa investigation nyo, yun yung ilalagay nyo sa investigation report. Sir, can you confirm or deny this? Kasi ang mga iba pong mga ubog-ubog na nangyari, si JB Sebastian po yung sumugod dun sa ibang mga inmates. We really don't know din po kung sino. Pero ang sinasabi po, sinugod din JB because of the house hearing. Can you confirm that, sir? Okay, hindi ba tayo tatanong natin yan, no? Alam niyo naman, sa mga ganong, maraming naglalabasan, no? Kaya nga, kinakailangan natin imbestigahan yan, eh. Kasi pag hindi natin inimbestigahan yan, kasi kami, as much as possible, we don't believe right away, no, to any rumors or any statements made. But we have to evaluate that very urgently. Kinakailangan natin i-evaluate lahat yan. Hindi pwede, in the investigation, you have always to come out, no, with pieces of evidences. Ano ba yung matibay na maglilink talaga sa mga statements na mag-corroborate sa mga ganitong pananalita. So titingnan natin lahat ng angle. Who's that attacker of JB Sebastian, sir? Is it true na isa pong Tomas Donenia yung kumatake po sa kanya? Tomas Donenia? Parang lumulutang yung no? Kasi kanina,
binigay sa akin yung mga profile nitong iniimbestiga ng IS, no? Brad, no? Okay. So, isa yata ito si Tomas Donenia na iniimbestiga natin ngayon, no? So, kung tayo ng dito version naman, kasi yung Tomas na yan, ito yung version ng JB. Yun yun. So we have having these two, inalabas lang yung different versions para mawala yung stipulation na napaka-rotate ang yung facts. May speculation na may connection sa House hearing. This time, pwede namin sabihin, wala yan. Kasi, so far as yung the two versions are concerned, hindi ko lang yung lumalabas. So yung speculation kung si JP ang matake, we still don't know that. But apparently, based on the two investigations so far, mukhang si JP ang pinatake pa nga ng ibang mga inmates. Yun yung si Tomas. So ito yung para makikita natin another version of the story. Kwento ng sila yung ating internal investigative unit. They were the one who arrived on the scene of the crime when they were informed na nagkaroon na commotion sa Building 14. So when they arrived at the scene, yung mga staff, binubuhat na yung mga one by one, yung mga wounded. So they are the one who took the pictures and everything dun sa scene of the crime. Si Commissar Ponso. Sir, at around 8:15, naka-receive po kami sa investigation section ng call from the operation center na meron nga daw pong nangyaring insidente sa Building 14. At around 8:20, apat po kaming investigador na dumating sa Building 14. Pero hindi na po namin inabutan doon si JB Sebastian, Peter Ko, at si Tony Ko, at si Vicente C. Naitakbo na po sila sa ospital. Pagdating po namin doon, una naming nakita sa pintuan po ng mess hall ay may bakas na po ng mga dugo. Hanggang po sa kubol ni Tony Ko at hanggang sa CR meron din po mga bakas ng dugo. Sa ibabaw po ng higaan ng kama ni Tony Ko ay nandun po ang isang bali na ice pick. At ang mga kumot po at ang ibabaw ng kama ay may mga bahid ng dugo. Pagkatapos po namin sa Building 14 ay dumiretso po kami sa MCM sa Medical Center Muntinlupa. At doon ko po nakausap si JB Sebastian at si Peter Ko. Sa initial interview ko po kay JB Sebastian, sinabi niya po na ang sumaksak sa kanya mula sa likod ay si Tomas Donenia. Habang po, bago po ang pagkakasaksak na yon ni Tomas Donenia ay kausap po niya si Clarence Donggail sa mess hall po habang si JB po ay nanonood ng TV. After po na bago po ang pananaksak ni Tomas Donenia, dumating po si Peter Ko around 7:30. Dumating po si Peter Ko kasama si Vicente C.
At dumiretso po sila, pagkapasok sa Mesol ay dumiretso po sila sa kubol ni Tonico. Sumunod po si Clarence Donggail kay Peter Ko at Vicente C. kung saan yung kubol ni Tonico. Nang mawala na po yung si Peter, si Clarence at si Vicente, doon na po sinaksak ni Tomas Doniña si JB. Nagpambuno po sila at nagtamo po si JB ng saksak sa kanang dibdib. Ayon din po kay JB, habang sila po ay nagpapambuno ni Tomas Doniña, ay naririnig niya po sa loob na sumisigaw yung mga Chinese inmates. Parang nagmamakaawa, yun ang sabi niya sa initial interview niya. Yun po yung version ni JB. Ito naman po yung version ni Peter Ko. Around 7:30, pagkatapos niya pong mag-almusal, ay nakatanggap po siya ng tawag, o tinawag lang po dahil gusto daw siyang makausap ni Clarence at pumunta siya sa mess hall. Ang sagot po ni Peter Ko, ayokong pumuntang mag-isa. Sama ko si Enteng. He was referring to Vicente C. Kaya nung oras na yun, pumunta po sila agad, silang dalawa, yun nga po, nagdire-diretso na sila sa kubol po ni Tonico. Ang sumaksak po, ayon kay Peter Ko, ang sumaksak po sa kanya ay si Clarence Donggail. At may kasama po pong isa na Filipino inmate na hindi niya po pinangalanan. At siya rin po, si Clarence Donggail rin po ang sinasabi ni Peter Ko na sumaksak kay Vicente C. at kay Tonico. Po sa post-crime investigation, meron po ba nakuha mga drug paraphernalia? Sa initial po namin, sa pagdating po namin doon as first responder, wala po ni man kaming nakuha ang bagay na mag-uugnay sa droga. So, will that dispute yung pong unang angulo na nanghuling nagpapat-session po yung tatlo? Again, hirap magbigay ng conclusion now. And so, far as yung testimonies, ang sinasabi lang, wala nakitang droga, pero kung for us to have a conclusion kagad what really happened, it will be premature. Kasi nga, still undergoing investigation. We're just presenting to the two views para naman di tayo mag-speculate na baka it's a political reason. Hintayin lang natin matapos. Ang sabi naman ng CIDG, once na magbigay ng go signal yung doctor, within a week, lalabas nila yung kanilang full investigation. So the least will be at least next week daw. Sir, of course, these people belong to different gangs or groups, di ba? So may nakikita po ba kayong mga posibleng iringan itong dalawang groups? Actually, dalawang gang involved, Commando at BCJ. JP being a member of Commando, Clarence is a member of BCJ, and then si Peter Ko, and then Vicente C is also a member of Commando. Si Tonico, I believe, is a former Commando ata, naging BCJ na din. Si Antonio ata is a Commando member, is a GI. So may tatlo yung naging interplay dito, so mahirap yung speculate na baka nagkampihan o nagano sila. Kasi may ibang involved din na nag-iisa yung GI nga, yung sumaksak kay JB, si Tomas. Pero it could be one pwedeng tingnan ng angulo yan kung ano. Pero sir, what are the plans now? Kasi may drug angle nga po tayo. Is it subject po ba to drug test? Yes, of course. Kausap ko lang kanina si Superintendent Rabo. Sinabihan ko sa kanya para naman at least fresh pa yung kung if ever there will be traces of shabu, dapat mag-undergo kagad ng drug test actually sa buong sa lahat ng inmates sa Building 14, pero unahin nyo na yung mga nasa may hospital.
Sir, in as much as meron pong tatlong version lumalabas doon sa... Actually, kay titignan mo Peter parang Ko. hindi siya tatlong version eh. Nagko-collaborate yung sinasabi ni JB tsaka ni Peter Ko eh. Because according to the investigation, sa version ni Peter, he was invited by Clarence to have a meeting doon sa kubol ni Tony Ko. Pero ang sabi doon ni Peter Ko, I don't want to go there alone, so sinama niya si Vicente. So sa version ni JB, ganun din eh. Yung tatlo nasa loob na, tapos bigla daw pumasok si Clarence doon sa, as soon as Peter and Vicente arrived doon sa kubol ni Tony Ko, si Clarence pumasok doon sa kubol. So from there, ay nangyaring stabbing incident. So kung makikita mo, halos pare si Peter Ko. Ang talagang naiba lang talaga yung version ni Clarence. Sir, with these conflicting versions, hindi ko kaya vital po ngayon yung content ng CCTV? Yes, of course. That's why. Until this time, kaya kanina nasabi ko lang, although di namin pwede ilabas at this time kasi nga still undergoing investigation, gusto din makita rin ng CIDG, ibibigay din namin sa CIDG yun. Ang hirap lang kasi ilabas sa media ngayon yan, baka magkaroon ng iba't ibang uri ng speculation, interpretation, everything. Let it be handled by professional people na kaya mag-analyze ng CCTV footages. Sir, I don't mean to be pushy, sir. No? Baka naman pwedeng kahit part lang ng CCTV makita namin. Papakita na siguro namin dun sa mga version na sinabi natin. Papakita lang muna natin siguro yung nakuha mga still kahit pictures. hindi po full, yung bawa lang, yung proof lang kung sino dun sa kanila yung nagsasabi ng totoo. Sir, ito 1 week lang sinasabi ng CIDG. Let's wait for that. Thank you, sir. Sir, sir, yung sa sinasabi naman na version ni JB na may sumaksak sa kanya sa likod, does it mean na siya talaga yung target? Mahirap pag-speculate kasi pag ganun ang mga tanong natin, nag-speculate na tayo eh, no? Hindi natin alam kung ano talaga what really happened. It could be may usapan si Clarence, following yung theory ni JB. Kung magdudot tayong conclusion dito, it could be there must be an agreement between Clarence and Tomas for that thing to happen. Pero at this time, ang hirap mag-speculate. Let it be handled by professional investigators. Walang malinaw. Kasi ang sabi ni JB, as soon as Peter Ko and Vicente arrived sa kubol ni Tony Ko, parang it appears na may simultaneous na lumabas si Thomas para sinaksak si JB. Parang ganon. So we're looking into, because of the testimony, ang mga nag-lead sa amin is to look into the three possible deadly weapons. Kasi parang lumalabas sa kwento, tatlo yung assailant. So definitely there must be three deadly weapons here. Hindi pwedeng isa lang na nakita doon on top of the bed ni Tony Ko. I cannot make an elaboration on this because it is JB that would tell to the President if given the opportunity yung mga nalalaman niya. Apo. Pero sa nabanggit po sa inyo, yung po ba'y limbawa diretso sa Presidente, Executive Secretary, ano po ang nabanggit niyo po? Ang gusto niya mangyari kasi ang sabi niya, nangyari na sa akin ngayon yung kinatatakutan ko before. Apo. So in other words, it is beyond doubt na there is an imminent and serious danger and threats sa buhay niya. So, kung magsasalita pa siya, lalong ma-expose siya sa danger. Kaya, magsasalita lang siya sa Presidente. So, ibig sabihin, kung kumbaga private yung magiging usapan po nila ng Presidente at hindi po lalabas sa media, ganun po ba yung yun hindi nga na po sa ang gusto investigasyon? niyang mangyari. For, in the interest of his safety and security, and para naman maiwasan niyang lalong malagay sa panganib ang buhay. Hindi lang buhay niya, kundi buhay din ng pamilya niya. Ang klaro po dito ay hindi na siya babalik nung dati niyang selda at magpapalipat na po siya. Yun yung gagawin namin. That would be our next step. Asking or requesting the Bucor for the transfer of JB dahil nangyari na nga. So, hindi na natin pwedeng questionin kung may
threats to his life. Andyan na yan, nangyari na. Opo, attorney, nakikita ho natin mula dito, no, palibot, second floor ng katabing building ng ospital ng SAF ang area. So, ganun po kahigpit yung seguridad na nakalatag para sa kanya, sa kanila po. Well, yun nga ang nakapagtataka kung ano yung higpit ng seguridad na nakita natin ngayon. Base sa experience ko, every time na papasok ako sa NBP 14, ganun din sila kahigpit. And yet, nangyayari itong mga ganitong pangyayari. So, insofar as JB is concerned, hindi na siya safe ngayon. Hindi na, kahit andyan yung presence ng SAF, hindi naman natin I will not underestimate the capacity and the capability of SAF. However, dahil nangyari itong insidente nito, it is not remote that another incident threatening the life or endangering the life of JB would still happen. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Attorney, si Attorney Ed Arriba, ang abogado po ni JB Sebastian. Maraming pang salamat po. Magandang gabi, Visayas. Magandang gabi, Mindanao. Patay ang drug lord na si Tony Co sa riot sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kaninang umaga. Sugatan naman ang dating asset daw ng gobyerno na si JB Sebastian, pati 3 pang ibang tinatawag na high-profile inmate. 2 bersyon ang lumalabas. Ang una, magkagulo raw nang sawayin ang grupo ni Ko na nahuli umunong nagsasyabu. Ayon naman sa ikalawang bersyon, tahimik lang nanonood ng telebisyon si Sebastian nang bigla siyang sugurin. Wala ring nakitang shabu ang mga nag-iimbestiga. At mula po sa Muntinlupa, nakatutok live si John Consulta. John. Mike, Vicky, 2 bersyon ng kwento ang lumalabas ngayon sa isinasagawang investigasyon sa nangyaring riot ng mga inmate sa Building 14 kung saan ikinamatay ng isa at ikinasugat ng 3 high-profile inmate sa loob ng New Bilibid Prison. Bakas pa ang dugo sa loob ng Building 14 sa New Bilibid Prison matapos mag-riot ang 7 preso kaninang umaga. Ang ice pick na ito ang sinasabing isa sa ginamit sa riot kung saan namatay ang presong si Tony Co at ikinasugat ni JB Sebastian, Peter Co, Vicente C at Clarence Donggail. Pare-parehong mga preso din. Nangyari ang insidente mag-aalas 8 ng umaga. Sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nagsimula ang gulo nang sitahin ni Donggail ang mga nahuling nagsasyabu na sina Peter Co, Tony Co at Vicente C bago nagkaroon ng riot. Parang dun sa kwarto ng inmate yun at tapos pumunta dun sa kwarto na ni JB Sebastian itong si Major Donggail at yun sinasabi rin siguro niya na nagtatago itong mga check. Hindi na tagalan pumasok itong si Tony Co at tinugod ng saksak itong si Major Donggail. Kahawig ito ng kwento ni Donggail. Sabi niya, pasado alas 7 ng umaga nang makita raw ng inmate na si Edgar Cinco na nagsasyabu mga Chinese drug lord na sina Peter Co, Tony Co at Vicente C. Isinumbong daw ito ni Cinco kay Donggail na dating Police Chief Inspector. Kaya nagpunta si Donggail sa kwarto ni Tony Co para sawayin ang pagdroga ng 3. Si Tony Co naman daw, sumugod sa may common area kung saan nanonood ng TV si JB Sebastian at Donggail. Dito na raw nagsimula ang rumble. Huwag niyo naman gagawin yan dito kasi lahat tayo madadamay kung malalaman ng mga SAF o yung Bucor yan ginagawa nyo. So umupo na siya dun sa nanonood ng TV. Maya't maya, sumugod si Tony Co kay Donggail at doon na nagsimula yung riot. Ang ikalawang bersyon ng pangyayari, ayon naman kina Peter Co at JB Sebastian, nanonood lang daw ng TV sa common area si Sebastian nang saksakin siya sa likod ng isang inmate na si Tomas Donenia. Habang nagpapambuno raw sina Sebastian at Donenia, nasa kabilang kwarto raw ang mga Chinese drug lord na sina Peter Co, Tony Co, Vicente at Donggail na nagsisigawan. Ayon kay JB, habang sinaksak ni Donenia si JB sa likod, naririnig na niya na sumisigaw yung mga Chinese sa loob na maawa ka. Meron mo ba nakuha mga drug paraphernalia? Sa initial po namin, sa pagdating po namin doon as first responder, wala po ni anuman kaming nakuha ang bagay na mag-uugnay sa droga. Nagsasagawa ngayon ng sariling investigasyon ang Special Action Force para malaman kung paano nakapasok ang droga at ice pick sa loob ng Building 14. I'm confident wala nang nakakapasok dyan dito sa higpit ng mga Special Action Force na nakabantay doon. Pero hindi ko masiguradong wala nang naitatago.
kasama sa investigasyon kung sino ang nagsimula ng gulo at ano ang motibo. Aalamin rin kung sino ang may hawak ng mga ice pick at sino nakapatay kay Tonico. Pinag-aaralan na ng Bucor ang paglilipat sa mga magkakaaway na high-profile inmate para maiwasang maulit ang nangyaring riot. Mike Vicky, 5 ice pick at patalim mga na-recover nga ng Special Action Force nang sagawa nila ang kanilang paghahalugog sa loob ng Building 14 matapos ang riot. Samantala nagkaroon na ng pagkakataon noong isang taon ang GMA News na mabisita ang loob ng Building 14. Yan ay bago ikulong doon ang tinaguriang Bilibid 19. Ang loob ng gusali, Mike, tad-tad ng mga CCTV, hagip ng mga CCTV, mga hallway, mga common area at may mga nakatutok din sa mga selda. Ang mga kuha ng CCTV ito nang maganap ang umano'y riot, hawak na raw ngayon ng CIDG. Pero hindi pala ito ipinakita ngayon sa media. At yung mga latest narito sa New Bilibid Prison, balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Calisthenics in the morning, no? But it was postponed at the Building 13 because of the heavy rains, no? So, kaya siguro nakatambay daw sila doon. Yun yung mga lumabas, no, sa malapit na nakatambay doon. So, syempre, siguro pagka nung nagka-rumble na, ayan na, nagalo-halo na yung pero ito naman ay iniimbestigahan na natin mabuti, no? Ang Bureau of Corrections naman, no, kami, ang unang-unang instruction kanina ni OIC Director Rolando Asuncion sa Investigation Section, imbestigahan niyo mabuti. Ang gusto ko, kung ano yung totoo sa investigation niyo, yun yung ilalagay niyo sa investigation report. Sir, can you confirm or deny this? Kasi ang mga iba pong mga ubog-ubog na nangyari, si JP Sebastian po yung sumugod dun sa ibang mga inmates. We really don't know din po kung sino. Pero ang sinasabi po, sinugod ni JP because of the house healing. Can you confirm that, sir? Okay, hindi ba itatanong natin yan, no? Alam niyo naman sa mga ganong, maraming naglalabasan, no? Kaya nga, kinakailangan natin imbestigahan yan, eh. Kasi pag hindi natin inimbestigahan yan, kasi kami, as much as possible, we don't believe right away, no, to any rumors or any statements made. But we have to evaluate that very urgently. Kinakailangan natin i-evaluate lahat yan. Hindi pwede, in the investigation, you have always to come out, no, with pieces of evidences. Ano ba yung matibay na maglilink talaga sa mga statements na magko-corroborate sa mga ganitong pananalita. So titingnan natin lahat ng angle. Who's that cover of JB Sebastian, sir? Is it true na isa pong Tomas Donenia yung kumatake po sa kanya? Tomas Donenia? Parang lumulutang yung no? Kasi kanina, binigay sa akin yung mga profile nitong iniimbestiga ng IS, no? Brad, no? Okay. So, isa yata ito si Tomas Donenia na iniimbestiga natin ngayon, no? Kung tayo ng dito version naman, kasi yung Tomas na yan, ito yung version ng JB. Yun yun. So we have having these two, inalabas lang yung two different versions para mawala yung stipulation na napaka-rotate ang yung facts. May speculation na may connection sa house healing. This time, let namin sabihin, wala yan. Kasi, so far as in the two versions are concerned, hindi ganun yung lumalabas. So yung speculation kung si JP ang matake, we still don't know that. But apparently, based on the investigation so far, mukhang si JP ang pinatake pa nga ng ibang mga inmates. Yun yung si Tomas. So itong yung para makikita natin another version of the story. Ikukwento na, sila yung ating internal investigative unit. They were the one who arrived on the scene of the crime when they were informed na nagkaroon na commotion sa Building 14. So when they arrived at the scene, yung mga staff, binubuhat na yung mga one by one, yung mga wounded. So they are the one who took the pictures and everything dun sa scene of the crime. Si Commissar Ponso.
Sir, at around 8:15, naka-receive po kami sa investigation section ng call from the operation center na meron nga daw pong nangyaring insidente sa Building 14. At around 8:20, apat po kaming investigador na dumating sa Building 14. Pero hindi na po namin inabutan doon si JP Sebastian, Peter Ko, at si Tony Ko, at si Vicente C. Naitakbo na po sila sa ospital. Pagdating po namin doon, una naming nakita sa pintuan po ng mess hall ay may bakas na po ng mga dugo. Hanggang po sa kubol ni Tony Ko at hanggang sa CR meron din po mga bakas ng dugo. Sa ibabaw po ng higaan ng kama ni Tony Ko ay nandun po ang isang bali na ice pick. At ang mga kumot po at ang ibabaw ng kama ay may mga bahid ng dugo. Pagkatapos po namin sa Building 14 ay dumiretso po kami sa MCM sa Medical Center Muntinlupa. At doon ko po nakausap si JB Sebastian at si Peter Ko. Sa initial interview ko po kay JB Sebastian, sinabi niya po na ang sumaksak sa kanya mula sa likod ay si Tomas Duninya. Habang po, bago po ang pagkakasaksak na yon ni Tomas Duninya ay kausap po niya si Clarence Donggail sa mess hall po habang si JB po ay nanonood ng TV. After po na bago po ang pananaksak ni Tomas Duninya, dumating po si Peter Ko around 7:30. Dumating po si Peter Ko kasama si Vicente C. At dumiretso po sila, pagkapasok sa mess hall ay dumiretso po sila sa kubol ni Tony Ko. Sumunod po si Clarence Donggail kay Peter Ko at Vicente C kung saan yung kubol ni Tony Ko. Nang mawala na po yung si Peter, si Clarence at si Vicente, doon na po sinaksak ni Tomas Duninya si JB. Nagpambuno po sila at nagtamo po si JB ng saksak sa kanang dibdib. Ayon din po kay JB, habang sila po ay nagpapambuno ni Tomas Duninya, ay naririnig niya po sa loob na sumisigaw yung mga Chinese inmates. Parang nagmamakaawa, yun ang sabi niya sa initial interview niya. Yun po yung version ni JB. Ito naman po yung version ni Peter Ko. Around 7:30, pagkatapos niya pong mag-almusal, ay nakatanggap po siya ng tawag o tinawag lang po dahil gusto daw siyang makausap ni Clarence at pumunta siya sa mess hall. Ang sagot po ni Peter Ko, ayokong pumuntang mag-isa. Sama ko si Enteng. He was referring to Vicente C. Kaya nung oras na yun, pumunta po sila agad, silang dalawa, yun nga po, nagdire-diretso na sila sa kubol po ni Tony Ko. Ang sumaksak po, ayon kay Peter Ko, ang sumaksak po sa kanya ay si Clarence Donggail. At may kasama po pong isa na Filipino inmate na hindi niya po pinangalanan. At siya rin po, si Clarence Donggail rin po ang sinasabi ni Peter Ko na sumaksak kay Vicente C. at kay Tony Ko. Po sa post-crime investigation, meron po ba nakuha ang mga drug paraphernalia?
Sa initial, ano po namin, sa pagdating po namin doon as first responder, wala po ni anuman kaming nakuha bagay na mag-uugnay sa droga. So, will that dispute yung pong unang angulo na... Kaya napaka-imposible daw na magkakaroon ng pot session gaya ng sinasabi. So itong asawa lamang ni Tonico at yung abogado ni Sebastian lamang ang ating nakuhanan dahil hindi talaga tayo nagkaroon ng pagkakataon na makalapit. Although we understand, may mga kamag-anak po silang dumalaw kanina dito sa ospital, Jessica. Pero itong abogado ni Sebastian, nakausap niya si Sebastian at nasabi niya yung kanyang bersyon ng nangyari. Tama ba, Marisol, yung intindi ko? That's right, Ma'am Jess, kasi among sa kanila na tatlo, itong si Sebastian ang medyo mas nakakausap kanina. Si Peter ko, for a time, naging 50-50 ang kanyang kondisyon actually. Tapos ito naman si Vicente C, ay hindi rin ganun ka-okay ang kondisyon. So nung mga time na yon, nung dinala sila dito, mga few hours after that, si Sebastian ang nakakapagsalita according to Bucor mismo. Kaya naman nakausap siya ng kanyang abogado at ito ang pinarating sa atin ng kanyang abogado na base sa sinabi sa kanya ni Sebastian, ganun nga daw ang nangyari. Kasi nga, narinig lamang natin ng Bucor kung ano daw ang nangyari, yung kanilang version. Ika nga, na nagkaroon ng gulo, pero nalaman natin mula sa abogado ni Sebastian na base daw sa pagsasalaysay sa kanya ni Sebastian, ganun nga ang nangyari. Walang gulo at bigla na lamang daw silang pinagsasaksak, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Samantala, sa mga oras na ito, balikan muna natin ang aming kasamang si George Bandola mula po sa Muntinlupa. Kaugnay pa rin ng naganap na riot sa loob ng New Bilibid Prisons. George? After day, mga kaibigan, si Dr. Uriel Halum, ang Medical Director ng Medical Center Muntinlupa. Pakinggan natin. So can we say that those who were meant to kill? Dahil pag doon, mas makakapatay. Dahil sa chest. The same injury. More of ice pick. More of ice. Yes, that's same. Marami. What's it called? So, hindi pa sa party o sa sino ang sinasabi mo? David Sebastian. Sir, can you describe to us, based din sa wounds nila, anong type na po, sir, yung pinamit mo na... More of ice pick. Yung ice pick. Maliit na tumulit. Pero sir, metal ba or improvised daw, sir, kasi yung info na nakarating din namin? Hindi namin nakita. Personal quality. Tapos na lahat. Wala na kami. So, sir, lahat sila stable? Yes. How long do you go to the ito, ang mga 5 days. 5 days. Pero so far, ang advice ng mga doctor, yes, of course. Hindi pwede inpatient. For the patients talking with the JV, paano nangyari? Pwede mo na magsalita. Maybe how it happened. Ay, wala. We just do an interview. All of them are conscious now. Of course. There's a security that will naman na kailangan ng meron pa ba siyang may mga iba pa bang na kasi yung staff. Kasi kami may pang-sure to say. Ano yung pinaka-sabi mo yung legal counsel, sir? Ang pinaka-magagano rin sa amin, hindi natin sa part, meron ba yung tama naman? Ito si Dr. Vinci Renyala. Yan ako pera. Sige sir, ano yung describe? Was it fatal ba yung yung location? Of course, it's fatal. Cardiac area. What we're considering kasi, one of the consideration is cardiac tamponade. Although patient didn't exhibit any signs of tamponade.
although patient is still under observation. Sir, pag-describe yung malapit sa heart. Well, in consideration, 4th to 5th ICS, so that's intercostal area. 4th ICS meaning mid-clavicular area. So malapit siya talaga sa cardiac area. Pinama-under yung lungs. Lungs, yes. Wala kayong nakuhang actually, wala naman. All are punctured wounds. So, upon X-ray, ang consideration natin is kung meron natira o natira. Sir, sino pala yung well, for all it's worth, both sila under observation kasi yung mga saksak nila or kaya yung punctured area, almost the same eh. Both Peter and Sebastian, JV, almost halos lahat siya doon sa cardiac area. No? So, yun lang yung Pero sabihin natin sino mas malubha. Both as of now are stable. Pero, syempre, we're still observing the patient. Bakit ino-observan, sir? Anong danger? May danger pa ba? I mean what? Ano pinag-iingatan niya? Ano po, syempre po, in trauma, it doesn't necessarily mean na patient presented with these symptoms is yun na yun eh. So sometimes patient develop complications or sometimes yung problems in terms of medical. No? So we're still observation. Yung chest tube are placed, o-obserbahan pa rin siya. Doon sa klase ng sugat nila, sir, mga gaano katagal yung recovery? Mga tansyan nyo? Well, ang problem natin kasi niyan, kung yung blood, no, per se, no, will observe until such time na decrease na yung lumalabas niyan, stable ang patient. So marami tayong criteria before we decide when to take out the chest tube. Pero as of now, observe. Sir, sabi nung legal counsel ni JB, nagre-request sila na mailipat sa Asian Hospital. Kailangan pa ba yun? Or hindi na, alam mo yung kaya na naman ng kaya dito yan. Kayang-kaya dito yan. Kayang-kaya dito yan. Sir, may request na ba na manatili sila dito legally? And then, syempre, we all have the staff here and so it's a consideration for the hospital. A request? Yung request to stay here muna sila kasi they're high-profile inmates. Tatlo sila and then you'll have all these staff and newborn persons. Well, right now, dito muna sila until such time na may mag-request silang transfer. Pag stable ng condition nila at may request for transfer, we will grant the request. Sir, kailangan pa ba silang I-transfer? No more. We can manage it here. Sir, to clarify lang ulit yung kay Vicente. Sa chest area din, sir, yung niya? Pero ba sa chest? Vicente, sa likod siya. Sa left posterior chest. Tsaka sa tagiliran. Punctured din. Both are punctured. Pero can we call that minor dahil hindi kinailangan mag-surgery or major pa rin? Well, as ang category naman yan, still we don't really say na critical yan. Still, ang importante niyan is we monitor the patient anytime any instance na unstable, that's the time na we do something kung kailangan gawin. Pero as of now, incident was 7-8 o'clock in the morning. Until now, medyo stable naman yung vital signs, so there's still room for observation. So yung namatay, pareho rin yung injuries? Anong ikinamatay yan, sir? Anong puncture? Hindi, kasi yung expired, mas marami talaga eh. DOA siya upon arrival dito sa hospital. Considering sa yung dami ng saksak, mas marami talaga. So yung going back to chest. Sebastian, you said left and right extremities and then may likod and then meron dito. Yeah. Sir, so yung kay JP meron din sa kamay? Si JB meron rin sa extremities, pero all are punctured wound kasi ang consideration if it's stopped, masyadong maliit eh, yung it's less than 0.5 centimeters yung mga tusok eh. So si Peter may mga extremities din. Or something alin? Extremities din. May mga puncture Si Peter actually more on sa chest siya. Stable as Tomorrow of na now. lang. Nasa recovery room. Okay. So, thank you.
12 o'clock, same time. Number? Yeah, so we can get 0917 861 5307. Telephone ng girlfriend ko. Okay. Si Dr. Oriel Halum, mga kaibigan, ang medical director nitong Medical Center Muntinlupa sa kanyang pagpapaliwanag na so apat yung nandito ngayon, si JV Sebastian, si Peter Ko at si Vicente C, yung medyo nasa maayos ng kondisyon. Yung pang-apat kanina ay dinala na nga doon sa Funeraria Eastern Funeral, si Tony Ko. At binabanggit itong si Dr. Halum na talagang maraming tama yung ikinamatay nitong si Tony Ko na naging dahilan ng kanyang pagkamatay, at gayon rin si JV Sebastian na malapit na dun sa puso yung kanyang pinakamatinding tama, pero lahat naman sila dalawa sina JV Sebastian at itong si Peter Ko ang talagang nangailangan ng matinding operasyon, pero si Vicente C ay hindi na kinailangan ng operasyon, pero all of them are in stable condition at they will remain in this hospital for at least 5 days ayon kay Dr. Halum. At kung ano man yung magiging abiso ng Bureau of Corrections, kung ililipat pa sila o dadalhin ng diretso sa New Bilibid Prison sa pagtatapos ng kanilang pagpapagamot dito sa Medical Center Muntinlupa, ito yung susundin pa rin ng ospital. Bukas na ng tanghali, magpapalabas ng susunod na medical advisory o medical bulletin ang ospital sa kaugnay ng kalagayan ng 3 pang naiiwang pasyente dito po sa Medical Center Muntinlupa. Mula po sa Muntinlupa para sa PTV News, ako po si George Bandola. Maraming salamat sa iyo, George Bandola. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button. Samantala sa puntong ito, kasama po natin si Attorney Eduardo Arriba. Siya po ang abogado naman ni JB Sebastian. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Yeah, good afternoon, Gigi. Apo, sa ngayon ho, kumusta na ho yung si JB dito sa Medical Center? After ongoing a minor operation in the operating room, nilabas na si JB and stable na siya and okay. Apo, ano ho ba ang pananaw nyo dito sa pangyayaring ito? Kasi dalawang anggulo yung tinitingnan. Anong pananaw ni JB din dito nung nakausap nyo po? Ang sabi ni JB na wala naman daw mga altercations, wala namang exchange of arguments. Biglaan na lang na inatake siya. So ang conclusion niya dito is planado itong nangyari sa kanya. Apo. The same holds true with respect to Peter Ko, Vicente, and Tony Ko. Apo. Nakikita niyo ho ba, kumbaga parang nakikita ho ba niya, sa tingin niya talagang naisang patahimikin na may kinalaman po sa investigasyon? Well, ang sabi niya, it could be related to the ongoing investigation on the proliferation of illegal drugs at the NBP. So it has relation. Opo. May petition din ho kayo na, may motion ho kayo na mailipat siya sa Asian Hospital, tama po ba? Yeah, we have a pending request. Although verbally, we're waiting for OIC Asuncion if he will require us to file a formal request, and we will do so. As regards the security of JB after he's being discharged from the hospital, we are going to file a request for the transfer of JB Sebastian from Building 14 to any facility even within the premises of NBP. Actually, para malaman ninyo, simula pa noong 1 taon, meron na kaming request so that JB will be transferred from Building 14 to the maximum security compound, because alam natin at alam ng lahat na prior to the transfer of JB Sebastian to Building 14, binomba, hinagisan ng granada ang NBP, yung maximum security compound, and JB Sebastian was the target. Kaya nag-request na kami na i-transfer na siya. But unfortunately, yung request namin ay final with the former director of the Bucor was denied. Nag-file ako ng another request addressed to the
Secretary of Justice Kagiwa during his time. The request was referred back to the Bucor, and the Director of the Bureau of Corrections denied the request on the grounds na interagency naman daw ang nagpa-transfer kay JB Sebastian from the maximum security compound to the Building 14. It is the same interagency that will decide whether JB Sebastian will be transferred back to the maximum security compound. So denied in point of effect. Apo, yun yung pagkakabanggit ni Senator De Lima na asset siya ng gobyerno para masawata yung droga sa loob, ay nakikita ho ba ni JB na isa ito maaaring dahilan kung pinagkakaisahan siya ng mga high profile doon o ng ibang mga preso po? Well, regarding this, I talked to JB 30 minutes ago. Apo. Ang sabi niya, hindi niya pwedeng i-confirm itong mga press releases na to. And in fact, sabi niya, napakarami niyang alam regarding drug trade inside and outside NBP. However, ayaw niyang magsalita simply because alam niyang lalong manganganib ang buhay niya dahil magagalit ang previous administration dahil marami nga siyang alam. At kung magsalita siya ngayon regarding or in relation to the ongoing congressional investigation, magagalit sa kanya itong present administration. Kaya ang sabi niya, attorney, ito ang desisyon ko. Magsasalita lang ako patungkol sa droga or the proliferation of illegal drug trade dito sa bansa natin dahil marami akong alam ng mga drug lord at I am privy to this. Magsalita lang ako sa presidente. Apo. For his safety and security. Apo, yung linawin ko lang po, yung binabanggit nyo, maraming alam si JB Sebastian doon sa droga na may kinalaman sa previous administration. Ano po ibig niya sabihin tungkol po doon? Well, meron ba mga sangkot na matataas na opisyal maliban po sa isinasangkot ngayon na si Senator De Lima? Meron pa ho ba siyang nabanggit sa inyo? Siyang alam, and pagsasabihin niya in public, magagalit ang mga drug lords sa kanya. The previous administration, kung sino man ang involved, magagalit din sa kanya. The present administration, mapiktuhan yung ongoing investigation sa Congress dahil iba ang sasabihin niya salungat doon sa mga sinasabi ng mga witnesses. So magagalit ang present administration, the more na maging ma-endanger yung ma-compromise yung safety niya and security. So nabuo sa isip niya and he finally decided sa presidente lang siya magsasalita. Sasabihin niya ang totoo at ang lahat ng alam niya. Matagal na raw pinangangambahan ni JB Sebastian ang kanyang buhay sa loob ng bilibid, pati na ng kanyang pamilya. Lalo pa nung idinawit siya sa drug trade sa bilibid at iniugnay din kay Senator De Lima ayon sa kanyang abogado. Pero hindi raw alam ni Sebastian kung ano ang motibo ngayon sa pananaksak sa kanya ng kapwa niya preso. Live mula sa Muntinlupa, may report si Marisol Abduraman. Marisol. Jessica, kaya ayon sa kanyang abogado, talagang planado at sinadya talaga ang pananaksak dito kay JB Sebastian. Gayon din yung mga kasamahan niya na hanggang ngayon ay nananatili pa rin dito sa Medical Center ng Muntinlupa. Bagamat ang alam natin na ay nasa stable na silang kondisyon, nasa recovery room na sila at nagpapagaling na. Gayon pa man, Ma'am Jess, nananatiling bantay sarado ang ospital na ito ng Special Action Force. Samot-saring saksak sa katawan ang tinamo ng high-profile inmates na sina JB Sebastian, Vicente C. at Peter at Tony Co. matapos ang gulo sa loob ng Building 14 sa New Bilibid Prison. May saksak malapit sa puso at sugat sa magkabilang kamay at likuran si Sebastian. Halos ganito rin ang tinamo ni Peter Co. Sa mga litratong ito nakuha sa loob ng operating room sa Medical Center Muntinlupa, makikita sina Sebastian at Peter Co. habang ginagamot ng mga doktor. Pareho silang nakaligtas sa mga saksak. Gayon din si C. More or less nasa chest sa heart ang consideration na tama So fatal. Yung ang habol natin is yung fatality ng mga injury. Mas malaki. More of ice pick. Yung ice pick, yung maliit, matulis, diretso. Sinaksakan, diretso sa tagos. Hindi naman umabot ng buhay sa ospital si Tony Co. Bandang 1:30 lang hapon kanina, dinala sa punerarya ang kanyang labi. May mga dumating na nagpakilalang mga kaibigan daw ni Co. Pero mailap sila maging sa mga tauhan ng punerarya. Ang bilin daw nila, wag munang gagalawin ang bangkay hanggang hindi dumarating ang mga kaanak ni Co galing China. Yun lang ang sabi.
Mga kaibigan lang daw po sila nang namatay. Tikom po eh, ayaw po magsalita eh. Aantayin lang daw po muna yung galing ibang bansa. Sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nagsimula ang gulo ng sitahin ang mga Chinese drug lords habang di umano'y nagpapat session. Ang kwento naman daw ni Sebastian sa kanyang abogado, walang away na pinagmula ng gulo. Bigla na lang daw siyang sinaksak sa likod ng isang inmate na nagngangalang Tomas. Hindi naman daw niya matukoy kung ano ang posibleng motibo sa pag-atake sa kanya. Walang altercation, walang heated argument among themselves. Kaya yung sinasabi nilang riot, napaka-imposibleng mangyari yun eh. Bigla na lang may umatake kay JB from behind at sinaksak siya dito sa dibdib. Yun na yun, pagulong-gulong siya at sinalag niya yung mga saksak. But the fatal blow was dito sa chest niya. Oo. At habang pinapari niya, sinasalag niya yung saksak ng Tom, narinig niya na nagkaroon na rin ng commotion sa loob. Nagsisigaw yung mga Chinese, maawa naman kayo, tama na, tama na. So, ang alam ni JB, sinasaksak na rin sila. Matagal na raw hinihingi ng kampo ni Sebastian na ilipat siya mula Building 14 dahil nangangamba ito sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Yan ay matapos siyang idawit sa drug trade sa loob ng bilibid at iugnay siya kay Senator Leila de Lima. There is a serious and imminent danger to the life of my client, JB Sebastian. Hopefully, sana naman, maawa naman sila, i-transfer nila ito sa safe na lugar. Carnapping at kidnapping ang mga kasong naglagay kay Sebastian sa bilibid. Nahatulan siya ng reclusion perpetua sa 2 kaso niya ng kidnapping. Bahagi naman ng tinaguri ang bilibid 19 sina Peter Ko, Tony Ko at Vicente C. Ang nasawing si Tony Ko o Suyu Kwang, nahatulan ng carnapping at kidnapping sa isang Jackie Rowena Chu noong 2001. Si Peter Ko naman o Wu Tuan Yuan, hinatulang guilty matapos mahuling nagbebenta umano ng shabu noong 1999. Inaresto rin dahil sa pagbebenta ng shabu si Vicente C noong 1998. Taong 1999, nang sentensyahan siya ng reclusion perpetua. Jessica, alam mo bago tayo sumempe pawid, few minutes before 9 o'clock ngayon ay nakausap natin ang asawa nitong si Tony Ko at gaya ng sinasabi ng abogado ni JB Sebastian, hindi rin daw siya kumbinsido na nagkaroon ng gulo sa loob ng Building 14 at ayon sa kanya dapat daw itong maimbestigahan dahil wala raw hustisya ang nangyari doon sa kanyang asawa. Narito ang kanyang panayam. Isipin mo, 12, hindi pa ba talaga tinutuluyan yun? Talagang tutuluyan na nila. Sigarilyo nga po, hindi na sila makapagsigarilyo eh. Magsasyabu pa kaya sila? Huli raw niyang nakausap ang kanyang asawa nung linggo at maayos pa naman daw ang kanilang naging usapan. Wednesday kasi supposedly ang first ang dalaw doon sa Building 14 or the whole New Bilibid prison. Pero yun nga, yung supposedly sana na magiging dalaw nila kanina ay past 10 na raw, nabalitaan niya kanina. At gaya nga ng mga asawa ni Tony Ko, Ma'am Jess, nangangamba ngayon ang ilang pang asawa ng mga inmates na nandoon ngayon sa Building 14 dahil wala raw silang balita at we understand naka-lockdown ngayon doon. So hindi raw nila alam kung ano ang posibleng mangyari sa kanilang mga asawa. Jessica. Marisol, ano ang medical bulletin dito sa iba pang mga sugatan kay Sebastian, kay Peter Ko at yung iba pa? Alam mo, Ma'am Jess, once lang talaga nagbigay ng medical bulletin itong ospital. Kanina, sinabi nila sa atin na mga around 2:30 na maayos ang kanilang kalagayan, stable lang, pero talagang they're in close observation dahil yun nga, hindi basta-basta raw ang kanilang mga tinamong sugat. Sinasabi nila parang ice pick nga raw ang tumama at mga fatal ang kanilang mga tama. Kaya dapat daw talaga itong bantayan. Maswerte na nga lang daw na nakaligtas ang mga ito. So, yun, kailangan pa rin sila iobserbahan. At sinabi naman na mukhang kakayanin naman daw ng ospital dahil kanina alam natin na merong request ang kampo ni Sebastian na mailipat siya sa ibang ospital. Pero ang sabi ng ospital, kaya naman daw ng kanilang mga facility dito kung ano man ang kondisyon ng 3 inmates ngayon, kaya naman daw nito. So there's no need for them to be transferred sa iba pang tertiary hospital, Jessica. Nakapagsalaysay ba itong mga sugatan na ito kung anong nangyari sa kanila, even through their lawyers, kung hindi man direktang nakausap ng media itong mga to? Marisol? Talagang alam mo, Ma'am Jess, sa sobrang higpit, pupunta nga lang tayo sa pinto ng emergency room ng ospital. Talagang tinataboy tayo literally, Talagang bantay, sarado, napakahigpit ng mga sapong. Gaano sila kahigpit doon sa New Bilibid Prison, ganon din ang security na kanilang pinapatupad dito. Buti na lamang nagkaroon tayo ng chance na magkaroon ng balita doon kay JB Sebastian sa pamamagitan ng kanyang abogado. So siya lamang talaga, Ma'am Jess, ang ating nakuhanan
kung ano talaga ang nangyari. At yun nga, ang sinasabi nga nitong abogado ay wala naman daw talagang nangyaring gulo. Nagulat na lamang sila nang biglang may nanaksak sa kanilang likod. Bukod dyan, nakausap natin ang isa pang inmate na unfortunately nga po ay napatay itong si Tonico. At base daw doon sa kanyang mga nalaman, wala naman daw talagang nangyaring gulo. Siya mismo hindi raw siya kumbinsido dahil wala naman daw yung nature ng mga Chinese na mag-engage dito sa gulo. Hindi rin daw totoo ayon sa kanila na nagkaroon ng pot session dahil kahit sila daw na mga misis na dadalaw doon ay pinaghuhubad maging ang kanilang underwear. And sorry for saying this, pinapabuka para to make sure na wala raw yung kanilang mga legs, to make sure na hindi sila makakapagpasok ng kontrabando. Gaya na lamang nitong Shabu dahil ganun daw kahigpit